Ayan, good morning po sa ating lahat. Tapos na tayo magpakain at magpainom, no? Ayan, no? Ito yung mga future layers natin, no? Tapos si mama nagsusunog. Ayan. Ganyan lang ano namin dito. Routine namin, no? Sana ganyan yung partner natin, ano? Yung katulong natin dito, yung on the spot, no? Ito, itong mga oriental sweaters po natin, hintayin po natin lumaban tong mga to, no? At nang makita na natin kung may potential ba sila o wala, no? So bago po magpasukan, magkalilinis na ulit tayo dito, magkakal na ulit tayo. Lalo yung oriental hatch natin, nagduduwag-duwag, kakatayin na yan, no? At reject yan, reject. Tsaka para may pambaon-baon na rin. So dito, wala na tayong kakatayin dito, puro inahin na lahat to. Wala na akong nakikitang dapat katayin. Ayan, no? So yan po, hintayin natin yan. Yung mga oriental sweaters po natin, no? Ito, di ko muna pinakawalan tong tatlo, maliliit pa eh. Ayan, no? Pero yung dalawang inahin po natin dito, nasaan na ba yun? Mas maliit pa dyan, yung pinakawalan natin eh. Ayan, no, yung dalawang yan. Mga Asil Boston SBR Tornado natin. Ayan. Ayan po. Mas maliit pa doon. Pati to. Yan. Tatlong yan. Magkakapatid. No? So, mas maliliit pa sila doon. Kaso nga lang, kasi may dalawang lalaki doon. Nag-aalangan ako baka magkasakit. Ayan, no? So, meron na naman tayong Asil Boston SBR Tornado na pula, no? Na pula po. Okay? So, yun, no? Mga future layers namin ni mama. Future pambenta ring itlog. Itlog din po yan, no? Hintayin nyo na lang pag magpo-post tayo. Syempre, abot kaya. Ayan, no? And, yan, hagis-hagisan lang naman kasi ng pagkain niya mga yan, no? Anyway, ito po ang ating bread and butter talaga, no? So yun, nagsayang na sila ng pagkain kasi nasobrahan natin to. Ayan, no? Sobra po, no? Kaya yun, hayaan na lang natin tukain ng mga nasa ilalim. Ito po yung mga breeders natin na pugo, no? Ayan. So dito may alanganin na naman, no? Nasaan na yun? Wala na yan. Okay. So dito na po galing yung pasisiw natin, no? Ang mga itlog nila, no? At para malinaw, yung mga quail fertile eggs po na tinda natin at yung papisa natin na mga sisiw, ito, tingnan natin. Galing na po dyan sa kanila. Ayan. Ito, yan yung mga nandyan, no? Galing na po doon sa mga breeders po natin. Ayan. Yan. Itong mga to, galing na po sa mga breeders po natin to. And ito yung proof na quality ang mga quail fertile eggs po natin. At napakagagandang sisiw. Tingnan nyo naman yan. No? Ang liliksi na nila. Hindi na natin nilagyan ng sapin. Dahil naiinitan na sila. Mainit din naman yung panahon. No? So, yun po. And itong mga nasa incubators po natin, galing na rin po doon, no? At may mga laman na po yan, no? Dahil kinandel na po natin. Okay? Kinandel na po natin. So, yun. Bombahin natin sila ng pagkain. Tapos, tawag rito, ipon ulit ng itlog, tapos benta na rin agad, no? Bebenta na rin po natin agad. Ilalako na rin natin agad, no? So, kailangan ko ng ano nga sana eh, no? E-bike, no? Para at least tipid tayo. Tipid tayo sa gasolina. Kasi lugi po, no? Lugi talaga kapag sasakyan gagamitin natin, tapos kukunti lang yung i-deliver natin. Di bali po, kapag marami na po yung production natin, ng itlog ng pugo, yung tipong libo na, tapos ang delivery natin, 600 pieces, 500 pieces, 800 pieces, walang problema po yun. No? Kahit hanggang sanma pa yan. Tapos nagbebenta na rin tayo ng day old chick,
RTL, RTB, ang sarap. Ang sarap po, no? Sa pakiramdam. Nakikita na tayo lalo kapag naparami na natin yung mga breeders natin. Plan ko po kasi na 500 breeders, 500 layers. Ayan, no? Para kapag nagbenta tayo ng fertile egg, isang bagsakan 500, no? Or 400 eggs a day, no? Tapos, pag nagpapisa po tayo, isang bagsakan din. Papisa natin 600, 700 na sisiw. Tapos i-out natin, no? I-out natin. Pero ko-controlling ko po, no? Kasi 8 months to 12 months lang po ang productivity months po ng mga pugo, no? Alright? O, ayan, o. Kaya saglit lang din natin silang makakasama sa buhay. Alright? So, ayan po, no? Mag-iipon ulit tayo ng quail eggs para pambenta po natin, no? So, hindi ko pa nailako sa daan, no? Dahil doon pa lang sa kanto ng mga kamag-anakan ko, ubos na agad. Opo, ubos na agad. So, yun. Kutin na rin natin itong tawag dito. Mga incubator natin, ikutin na natin. Para minsanan na. Ayan, o. O, diba? Yan, ganyan lang ginagawa ko, no? Daan-daan lang din po kasi matigas yung floor ng ano nila, no? Yan, ganyan lang, no? Gagalaw-galawin lang natin sila. Okay na yan. Dito naman. Ganon din po, no? Ganon din. Ito, hindi ko alam kung kailan lalabas to. Parang nagkamali tayo ng lag, no? Parang nagkamali po ako ng lag. Pero hindi ako pwede magkamali, eh. Hindi po talaga. Malabo magkamali ako ng lag, no? Itong mga to dapat ay lilitaw na, eh. Okay? May mga laman po lahat yan. Tapos ito naman. Ito mahirap. Yan, ganyan lang ginagawa ko po, no? Yan. Basta magalaw lang po silang lahat. Yun po yung mahalaga, no? Kasi kung hindi po natin gagalawin lahat yan, ang tendency po niyan, yung yolk, no? Yung egg yolk, didikit sa shell. Yan, no? At mahihirapan, mabuo man, mahihirapan po ang sisiw lumabas dahil yung yolk niya or yung dilaw didikit sa shell. Mababa na po ang chance mapisa yun, no? Kasi madadamage na yung embryo, eh, pag dumikit po yung egg yolk sa shell, no? Kaya ginagalaw po siya, no? Sa akin ngayon walang pasok, umaga, tanghali, hapon. Pero pag may pasok na po, umaga at hapon lang, no? Ang egg turning po natin. Alright? So, yun po, mamaya samahan niyo po ulit ako. Update tayo dyan sa harap ng bahay kung ano yung mga naayos na natin, no? At yung mga iaayos pa sa hinaharap, no? At samahan niyo rin po ako mamayang hapon na mag-egg, quail egg harvest po tayo, no? Quail egg harvest and selection, ayan, no? Selection for incubation at saka yung pambenta as table eggs. Alright, so yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!